let's look at these clowns. Winner by default si PNP Chief General Nicolas Torre sa kanilang boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na hindi dumating. Pero giit ni Duterte, hindi naman niya hinamon si Torre. Nakatutok si Katrina Soon. Alam mo, Brad, mas maganda sana ang intro mo. Pero giit ni Duterte, ituloy natin ng Tuesday, Wednesday. Hindi lang yung, ano ba sinabi niya? Nakatutok si Katrina Soon. Pero giit ni Duterte, hindi naman niya hinamon si Torre. Totoo namang hindi niya hinamon, pero sana sinabi mo rin, ituloy ng Tuesday, Wednesday, kasi yung po yun eh. Naghiyawan ang mga tao sa Rizal. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo tong lahat na ito. Look at this drama. Look at this circus. Look at these clowns. If totoong hindi nila alam na darating si Baste. Pero by now, dapat alam na nila yun. Kasi meron silang intelligence kung nakasakay ba sa eroplano si Baste or andyan na sa area. Diba? Pero let's give them the benefit of the doubt. Kung sakaling hindi nila alam na darating talaga, katanggap-tanggap tong ginagawa nila. Pero kung alam nilang hindi darating at ganyan, ngayon lang ako sa basketball, alam ko madalas magkaroon ng default sa mga liga-liga. Bakit? Kasi 10. Usually ang liga-liga subdivision di ba? Ginaganap pa yan Sabado-Linggo, family day. Minsan yung mga bata, may madalas mangyari sa amin yan sa liga sa basketball Di ba? Yung mga bata o binata kasama yung pamilya, lumalabas ng weekends. So may defaults sa basketball. Pero ngayon lang ako nakakita sa boxing may default. Kasi alam mo yan pinagplanuhan niya ng ilang buwan. At isang tao lang naman. So alam dapat nung isang tao. Ngayon kung alam nilang hindi darating si Baste, anong circus? Anong kakornihan niyang ginagawa niyo, Torre? Anong importance ng nasa likod mo yung babae na yan parate? Anong significance? Memorial Coliseum nang lumabas si PNP Chief General Nicolas Torre III. Todo ngiti pa siya Hindi ko alam kung nakatatawa ka sa sarili mo o natatangahan ka sa sarili mo o nakukornihan ka sa sarili mo. Ano ba itong napasok-pasok ko, katanda ko na. Sa bagay, kung meron yan ay kalakip na pera, hindi natin alam. Baka meron, baka wala. Pero kung meron yan, siguro iniisip niyan, di ba nang magbuka akong tanga? Tanda na ako at least. Di ba? Bago ako mag-retire, meron tayong kahit nagaling sa masama. Ang kanyang pulang boxing jersey at gloves, handa na para sa boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Maya-maya, nag-countdown. At nang matapos ang bilang at wala si Duterte. Winner by default si Torre dahil sa hindi pagdating ni Duterte. May mga Sabi ko dito, anong katangahan yan? Diba? Meron akong post, sabi ko, sino mas tanga? Yung feel mo na nanalo ka kahit wala kang kalaban na alam mo kasing hindi darating? O yung nag-sponsor nung laban ng tanga? Or yung nanood ng tanga? Hindi ko po sinasabing kasi karamihan daw ng nanood dito pulis dahil required sila. Hindi po sila yung sinasabi kong tanga. Kasi wala naman silang magagawa Ganyan naman ang pulis Di ba? Yan nga ang butas sa ating batas dahil kahit alam nilang mali, kailangan nilang sumunod Diba? So hindi natin sila masisi. Pero yung mga politiko na ginamit to, para sa akin, tanga yun Alam mo ng drama to, nandiyadyaan ka pa. Di ba? Anong purpose mo? Or alam mo na nga drama ito, nanood ka pa dyan. Hindi ko alam, kayo magsabi, sino bang tanga? Yung nanalong walang kalaban? O yung promoter o yung sponsor nito? Kasi this is state-sponsored to. Lahat gumalaw dyan May pirma nga ni John Vic, pinakita ko sa inyo. Imposibleng hindi nila alam. Or yung mga nanood, sino mas tanga? Kayo na sumagot dyan. Pero ito yung sinasabi ko. Etong circus na ito,
Itong boxing ni Torre, ito ay salamin ng gobyerno ni Marcos ng 3 taon. They will create something out of nothing. Para ano? Para doon sa purpose na siraan ng Duterte, gibain ng Duterte, at pangalawa, mapagtakpan yung kahinaan ng gobyerno. Gamit ang pera ng taong bayan, gamit ang pera ng gobyerno, kasama sa spin, ang media, kasama ang kanilang kapangyarihan, at idadamay na sila ay merong mabuting loob para sa taong bayan at masama ang Duterte. Bigyan ko kayo halimbawa. Eto, alam nila hindi atin ng Duterte. But they came up with a schedule. Tapos may ganyan lahat. Yan po ay imposibleng hindi state-sponsored yan. So galaw ng gobyerno yan. Para ano, siraan ng Duterte at para mapagtakpan yung nangyari dyan sa LA na namatay yung kasama ni Lisa. Ginagamit ang media. Paano ginamit ang media? They asked the wrong question. Nilagay nila sa bibig ni Baste na siya ay naghahamon na hindi naman talaga dahil lang sinabi ni Baste, kung magsuntukan kami niyan, matatalo ko yan. That is not paghamon. That is stating a fact. Nagsasabi lang siya ng katotohanan. Hindi niya hinahamon. No? So, mali, gamit ang media. Yung media, mali rin ang pagpapakalat, sasakyan ng media. Everybody's involved, sasakyan ng secretary, sinakyan ni John Vic, gamit ang kapangyarihan ng PNP chief, ginamit ang pulis, pinapunta dyan, di umano. Isipin mo, umisip kayo ng ganitong sitwasyon. Halimbawa, yung pagpapahuli kay Tatay Digong sa dahig, gamit ang war on drugs. Di ba? Ginamit nila yung mga salita ni Tatay Digong mismo na papatayin sila. Pero iba naman ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Gamit ang media, gamit ang pera ng taong bayan, pera ng gobyerno, gamit ang mga sekretary, pinahuli si PRRD, gamit ang pulis, gamit ang uniform men natin na may mga armas, sila yung may kapangyarihang manghuli, kahit wala tayong sovereign, wala na tayo sa ilalim ng ICC, ginamit pagpapakidnap ni Tatay Digong. Etong boxing ni Torre is all the same nung ginawa kay PRRD. It's also the same nung ginawa kay Pastor Kibuloy. Pinasok ang kingdom sa mali na warrant of arrest. Tandaan natin, ang hinahanap nila doon si Pastor Kibuloy. Pero wala sa warrant si Pastor Kibuloy. Kini-question ni Atty. Torion, anong sinabi ni Torre? Papasok kami sa ayaw at sa gusto nyo, magreklamo na lang kayo. Bibigyan namin kayo ng 15 minutes. Gamit ang dahas, gamit ang pulis. Pero sinabi niyang bibigyan namin kayo ng 15 minutes, pumapasok na doon sa likod. Ganito po, manlin lang to si Torre. Same. Itong ginagawa ni Torre ay salamin ng gobyerno ni Marcos. Pinasok ang kingdom, nag-stay na doon. Sa kunwari, hinahanap si Pastor Kibuloy pero iba ang hinahanap dahil naghukay doon. Meron silang ibang gustong makita doon sa kingdom. Hindi si Pastor Kibuloy ang hanap nila dahil mali ang warrant of arrest, wala si Pastor at doon sa kalagitnaan, naglabas ang korte ng desisyon. Mali po yung ginawa nila, illegal yon, kailangan silang umalis. Hindi sinunod ni Torre
Anong sabi ni Torre? Magreklamo na lang kayo basta mag-i-stay kami dito hanggang lumabas si Pastor. Ganyan-ganyan po. Hindi ba nyo naiisip? Parehas. All the stories. Hindi lang po ito about Torre. Marami pang ibang ahensya ng gobyerno ganito. Gamit ang pulis, yung mga pulis na walang magawa, kahit yung mga pumasok sa KOJC, sinasabi nila, hindi nila gusto yung ginagawa nila, ba't wala silang magawa? Gamit ang sekretary, gamit ang power at kapangyarihan ng gobyerno. Ganito po katindi ang pangyayari ngayon sa Pilipinas. Torre dahil sa hindi pagdating ni Duterte. May mga statements na rin siya na hindi na rin darating. Kaya itunuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom na ng mga 350,000 na daw sa gates. So we have to show up and give the people what they expect. Ayon pa kay Chief PNP Ano sabi? Meron silang nalikom. Again, yan din ang salamin ng gobyerno ni Marcos. Ano? Ayuda. Meron silang hindi magawa. Walang infrastructure, walang nangyayari sa bansa natin. Puro baha. Sabi nila may flood control projects, pero puro baha. Paano nila pinagtatakpan? Yan ganyan. Bibigyan nila yung mga nasalanta kunwari, di ba? Anong ginawa ni Lisa? Namigay siya ng balde. Na may laman di umano, na kung ano, di ba? Yan yung style nila. Ito nakakaasar. Gamit ang ahensya ng gobyerno, ng mga sekretary, pati media. Nawala ng backbone ng media natin. Nicolas Torre na ito na raw ang huling beses na papatol siya sa hamon ni Acting Mayor Baste Duterte. Pagbibigay din niya na pinatulan lamang niya ang boxing match dahil gusto niya makalikom ng pondo para makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Kaya ka maraming nagsasabi, di ba? Kalat na kalat to sa media ngayon. Sa social media. Duwag to si Torre. Hindi ganyan ang pagtanggap sa hamon. Tatanggapin mo dahil alam mo wala yung tao. Pagkatapos nun, ayaw mo na. Kalukuhan yun. Di ba? Yan po ay gawain ng duwag. Daming nagsasabi niyan sa social media. Kalat na po. Hindi na po nila matatanggihan. Ayon kay Torre, 16.3 million na cash donation ang nalikom sa event. May donasyon pa raw na isang truck ng mga bigas at delata. Nagbigay rin si boxing champ Manny Pacquiao ng belt para i-auction. Dagdag ni Torre, walaan niya silang nagastos sa event. Matapos niyan ay nagpunta siya sa Baseco para mamigay ng ayuda. Naniniwala kayo doon, wala silang ginastos. Ako, pag sabi ni Torre, mali. Yung sinabi na lang nila eh. Walang pumasok na baril sa KOJC. Yung sinabi niya na niloko sila ni Baste. Eh, alam naman nila. Diba? Anyway, wala tayong magagawa sa gobyerno. Ganyan talaga eh. Ganyan ang wala talagang matibay na nagawa sa gobyerno. So, we will expect more of this. Again, magsasalita na naman ako. We will expect more of this. Dahil wala na talaga silang, alam mo kaya gusto nila matuloy yung impeachment para doon ma-focus ang taong bayan. Dahil wala talaga silang silbi as a government. Wala silang naidudulot, padausdos na ang ekonomiya natin. Paano malilibang ang taong bayan? We need clowns. They got a perfect clown sa katauhan ni Torre.